Narito na ang balita mula sa GMA Integrated News. Nagkilos protesta ang mga miyembro ng Piston at Manibela sa tanggapan ng LTFRB-NCR sa Fairview, Quezon City. Ang panawagan nila, payagan ang mga PUV operator na bawiin ang kanilang pagtalima sa consolidation sa ilalim ng PUV Modernization Program. Anila, ilang operator kasi ang napilitang sumunod para lang makapagpatuloy pa sa pamamasada. Nananawagan din sila sa Korte Suprema na aprubahan ang kanilang petisyon para sa TRO ng programa na inihain nila noong Disyembre. Matatanda ang pinalawig hanggang April 30 ang consolidation ng mga jeep mula sa deadline nitong December 31. Sarado pa rin ang 79 na warehouse ng National Food Authority kasunod ng suspensyon ng ilang tauhan ng ahensya. Kinumpirma iyan ng Department of Agriculture sa gitna ng investigasyon ng Office of the Ombudsman sa umano'y paluging pagbebenta ng rice buffer stock ng NFA sa ilang trader. 20 warehouse sa Cagayan Valley, Western Visayas at National Capital Region ang nakatakda ng buksan. Bago nito, nilift ng Ombudsman ang ipinataw na preventive suspension sa mahigit 20 NFA personnel matapos hindi makitaan ng anumang kaugnayan sa kontrobersiya. Narito naman ang iba pang balitang binabantayan ng GMA Integrated News. Mula sa Super Radio DZBB, mas mabigat na parusa sa pagmamalupit sa mga alagang hayop isinusulong sa Senado. Panukalang moratorium sa pagbabayad ng student loans tuwing may kalamidad o emergency, lusot na sa Kamara. At 60 kilo ng hinihinalang marijuana nasabat sa buy-bust operation sa Tuba, Benguet. Para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Katrina Son ng GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.